Eto ng mga kabasketball, Coach Tim Cone alam na kaya talaga na hindi makakapaglaro si Justin Brownlee sa Gilas, kaya isinama sa lineup si Ange Kwame at Kai Sotto. Pwedeng makakuha ng inspirasyon sa na-injured din ng mga 7-footer na si Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ni Dadin Quinito Henson patungkol nga sa hindi daw makontak na si Justin Brownlee ayon sa Meralco Bolts. Pero ngayon, sinabi ni Quinito Henson sa kanyang post ayon sa kanyang source sa Barangay Ginebra at East Asia Super League ay tinamaan daw ng sakit na pneumonia ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. May counting issue dito mga kabasketball kasi nababash ngayon, no? Etong ating naturalized player na si Justin Brownlee, especially doon sa mga fans ng Meralco Bolts. Kasi yung sisi napupunta kay Justin Brownlee. Pero hindi po yun yung major concern natin dito, no? Tayong mga Pinoy basketball fans, especially Gilas fans. Ang concern dito, kung meron ngang pneumonia etong si Justin Brownlee, malabo po siyang makapaglaro ngayong November at December 1. Kasi kahit sabihin mo na yan kasing pneumonia, no, may kinalaman niyang sa paghinga, may baka maubo ka pag naglaro ka or mahingal ka, kahit sabihin mo kasi na umabot ka sa oras bago maglaro, hindi ka pa rin 100% do kasi magpapahinga yan si Justin Brownlee. Hindi yan pwedeng maglaro. So, possible at isa sa nakikita kong dahilan, posible hindi ko sinasabing ito yung sure ako. Pero posible na alam na ni Coach Tim Cone na baka hindi nga makapaglaro etong si Justin Brownlee. Kaya inilagay niya dito sa Gilas Pilipinas pool sa 16 kasama ngayon etong si Ange Kwame. Kasi pagka tiningnan mo doon sa FIBA Asia Cup, hindi niya naman nilagay si Ange Kwame. Ito naman, sa ibang balita mga kabasketball, pwedeng maging inspirasyon ng ating pambatong si Kai Sotto. Itong naging pagkaka-injury niya, no? Pwede niya maging inspirasyon yung dalawang dominanteng 7-footer ngayon dyan nga sa NBA na si Victor Wembanyama at Chet Holmgren. Nakapwa na injured din. Ngayon nagdo-dominate diyan nga sa NBA. Matatandaan na na-injured noon si Chet Holmgren matapos nitong makasabayan si LeBron James sa isang non-NBA game at hindi yun naging dahilan para kumbaga hindi siya bumangon kasi isang season siyang na sideline, hindi siya nakapaglaro. Actually may nga siya noon, no? Meron siyang bato, sinimento yung kanyang paa. Pero ngayon, nag-champion sila last season mga kabasketball, yung OKC at sa kasalukuyan ay pang number 2 siya sa top players ng OKC Thunder. Pangalawa siya kay SGA, MVP pa. So ganoong kalakas ngayon etong si si Chet Holmgren, habang si Victor Wembanyama naman mas lalo to naghahalimaw. Na-injured din po yan Kakagaling lang din sa injury niya. Si Victor Wembanyama ngayong nakabalik siya, isa na siya sa mga nangunguna sa MVP race ngayong season dyan nga sa NBA. Actually nakita na natin yung ganyang senaryo, no? Kung nasubaybayan nyo itong ating pambatong si Kai Sotto. Na-injured siya noon sa Japan B-League bago siya maglaro sa Summer League. Naka-apekto yung injury na yon doon sa Orlando Magic sa NBA Summer League, doon sa paglalaro niya. At maging doon sa paglalaro niya sa FIBA World Cup na ginanap dito sa atin sa Pilipinas, kung naaalala nyo yung first game kung saan 73 seconds lang yung playing time na ibinigay sa kanya ni Coach Chot Reyes. Hindi ko lang alam kung may kinalaman yung sa injury niya or iba dahil doon sa naging desisyon ni Coach Chot Reyes, kasi bago yon medyo nagkasagutan sila, no, sa social media. Pero after naman nun, nung naka-recover na si Kai, ay nag-a-average na siya ng double-double sa Japan B-League. 14 points almost at 10 rebounds almost per game. So, at nakalaban natin doon nga sa Gilas Pilipinas, sa FIBA OQT, yung Latvia, tinalo natin yung number 6
na Latvia. Tinalo rin natin yung New Zealand All Blacks dito sa atin sa Pilipinas, kung saan isa si Kai Sotto yung nanguna para sa ating national team. At sa Japan B-League mga kabasketball, mga dating NBA player, mga bigating imports din yung nakakalaban ni Kai dyan. Double-double yung kanyang average. At ngayon, dahil nga sa mas pinalakas na siya, no? Mas pinalaki na yung kanyang katawan, umaasa ako at naniniwala ako na posibleng mas maganda pa ang maipakitang performance ngayon ng ating pambatong si Kai Sotto sa pagbabalik niya, possible ngayong December, diyan nga sa Japan B-League sa ating Gilas Pilipinas, at kung sakali sa NBA Summer League at sa preseason para makapasok siya sa NBA. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.